Isang maulan na araw sa ating lahat, katatapos lang na ika-13 araw ng impeachment hearing sa Senado. Gaano kalayo na ang narating ng prosecution matapos ang 13 araw ng pagdinig? Ito si Attorney Mike Operario, pag-usapan natin yan. At kanina nga tinapos na ang testimonya ni COA Special Auditor, si Attorney Wamil, at yung mga senador na nagtanong sa kanya. At ano ang narating ng pagtatanong na ito kay Attorney Wamil? Apparently, for the prosecution, it went nowhere for them. As a matter of fact, pati yung pagtatanong ng mga senador, kagaya ni Ping Lacson, na supposedly ay panig sa prosecution, yan ang pananaw ng marami, ay tila yung kanyang pagtatanong dito kay Prosecutor Wamil ay nakatulong pa sa depensa. At sapagkat sa kanyang pagtatanong tungkol doon sa kanyang security clearance, lumalabas that he has done. I don't think he has even any idea about what Senator Ping Lacson is asking about, kung yung security clearance na yun. Ang punto dito ni Ping Lacson is that he cannot have full access of all the documents needed. More specifically, the identity of the persons na supposedly ay under aliases because hindi nga siya cleared at hindi pa declassified yung mga documents na ito. Because yung mga secret identity ng mga tao na may mga aliases na tumatanggap ng supposedly confidential funds, ang identity nila ay dapat nakatago talaga, nakalock, naka-vault niya, ang sabi niya. Pagkatapos ilalabas lang yan kapag tapos na yung intelligence project at na-classify na yung mga document na yun as declassified documents, saka lang siya pwedeng ilabas. So, instead of this helping the prosecution na ipunto na bakit hindi niya maipapalabas yung mga pangalan, it seems as if Ping Lacson has probably inadvertently natulungan niya lalo yung depensa. Because ang sinasabi niya, the only reason kaya hindi mailabas yung mga tao na to, it's not because the persons does not exist, Hindi lang mailabas yung identity nila because it is still confidential at this time at hindi pa na-declassify yung mga documents. And if you divulge the real identity of these persons, you're gonna put them in danger. At ito yung sinasabi ng depensa na tila sinuportahan pa ni Ping Lacson. Yung ibang mga senador na nagtanong, si Robin Padilla is trying to raise a point na tungkol dito sa naging tulong ng intelligence of ng confidential funds sa pagpigil sa mga operations ng CPP-NPA, NDF, and there was a disagreement between the witness at saka kay Senator Amy Marcos. At dito makikita mo yung witness seems to be arguing with the senator kasi ipinipilit niya na parang gusto niyang ipunto dito ay may pananagutan si Sara Duterte. So, it has become clear that this witness is not just identifying facts. He's not just identifying documents. He wants to arrive. Gusto niyang makarating sa isang legal na konklusyon na may pananagutan si Sara Duterte na hindi naman niya talaga pwedeng gawin. Ibang mga senador na nagtanong, kagaya ni Tito Soto, medyo napahiya pa ng konti. I think medyo slightly he was brushed aside by Chis Escudero kasi yung tanong niya hindi naman pang impeachment pang Senate plenary yan, birang mga legislators kasi nagre-recommenda siya ng mga changes sa procedure. But that in itself also works in favor of the defense kasi by admitting that there are flaws in the auditing procedures, hindi po pwedeng maging liable ang akusado, si VP Sara Duterte. May flaw nga kayo nang umaamin na may pagkakamali. But the fact of the matter is, parang itong testimonya ni Attorney Wamil sa pagtatanong ng mga senador left more questions unanswered rather than yung mga solusyon o kaya yung mga facts na na-establish. Mas dumami yung katanungan sa kanila tungkol doon sa proseso ng kanilang auditing. And it has become clear sa punto naman ni Presiding Officer Chis Escudero that the findings, the AOM, the Audit Observation Memo,
this is not yet final kasi pwede pa nga itong i-subject to a judicial review. So what they are talking about right now are just still on its preliminary kasi hindi pa siya tapos. So as of the moment, itong si Attorney Wamil appears to be making legal conclusions on something that is not yet final. At yan ang naging malinaw dito sa pagdinig na ito. Doon naman sa isang testigo ng prosecution after Attorney Wamil, it's uneventful kasi eventually they just ended up just identifying documents na sinasabi nila ay nasa mga 10,000 piraso yata ng pahina ang i-identify. I mean, let's be real. Magpakatotoo tayong lahat. Inaasahan nyo bang yung mga senador ay iisa-isahin yung 10,000 pahina na yan na mga acknowledgement receipts or mga ebidensya? Of course not. They're not gonna bother reading that one by one. Sabi ko nga sa inyo, itong impeachment is not a legal process. It is a political process. And by this time, alam na ng mga senador na yan kung ano yung decision nila. Pipili na lang sila kung sino ang susulat ng kanilang desisyon para dyan for the majority. At syempre, meron ding desisyon ang minority. So these things that are happening in the Senate right now, after 3 days of this week, well, alam ko, muntik na kayong makatulog kanina. And that is the reason why marami sa mga tao ngayon na nagsasabi, ayaw na nilang manood ng impeachment. At ang inaabangan na lang nila ay yung summary na binibigay ng mga commentators, ng mga vloggers, kagaya ko po, marami nagsasabi doon sa comment, eto na lang inaabangan nila. Just to summarize, kasi ayaw nila magsayang ng isang buong araw, 6 na oras na pagdinig dito sa Kongreso, sa Senado, at tapos iyon lang pala ang mangyayari. Anong ibig sabihin nito? This only proves na yung sinasabi kong punto ay totoo. The people are losing interest in these impeachment proceedings. At pag nawawala ng interest ang mamamayan dito sa nangyayari sa impeachment, the prosecution is losing their case. Maybe not in the Senate, they might still get the majority, but not the 16. They are losing their case before the bar of public opinion. Sabi ko nga sa inyo, this impeachment, in my mind, in my humble opinion, is a propaganda war. This is not a legal battle. This is a propaganda battle. At ang intention nito ay tayo na mga nanonood ay baguhin yung ating estado, yung kaisipan natin tungkol sa katatayuan ni BP Sara Duterte. This is all intended to discredit BP Sara Duterte. But if nobody's watching the impeachment, how do you discredit the Vice President? And that is a problem that the prosecution ay hinaharap sa kasalukuyan. Pero tayong lahat, alam na natin ito. Because tayong lahat patuloy na nagmamasid, kikilam, nag-aaral. Kasi alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. We are the resistance.